Kung ikaw ay lampas na sa edad na 60, malaki ang posibilidad na may isang uri ng isda kang kinakain halos bawat linggo sa paniniwalang nakakatulong ito sa iyong kalusugan. Pero paano kung ang isdang iyon ay tahimik na ginagawa ang kabaligtaran? Paano kung unti-unti nitong pinapagod ang iyong utak, ang iyong memorya at maging ang iyong puso, walang sakit, walang babalang senyales at walang anumang pakiramdam na parang may agarang problema at malinaw lang wala kang ginawang mali. Sinabihan ka na kumain ng isda para sa iyong puso, para sa iyong utak at para sa mas malusog na pagtanda. Hindi naman kasinungalingan ang payong iyon pero hindi rin ito kompleto. Pagkatapos kasi ng edad na 6 niya, nagbabago ang katawan. Mas mabagal nitong napoproseso ang mga toxin o lason. Mas nagiging sensitibo rin ito sa mga bagay na dati ay hindi naman nakakaabala sa'yo. Kaya may ilang uri ng isda na, lalo na kung palagi mong kinakain, ay maaaring tahimik na magdulot ng brain fog, pagkalimot, pagkapagod, at maging mas mabilis na pagtanda. Maraming tao ang nag-aakala na normal lang ito at bahagi talaga ng pagtanda. Ngunit hindi iyon palaging totoo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 4 na uri ng isda na mas mabuting iwasan kapag lampas ka na sa 60 at 4 naman na uri ng isda na maaaring makatulong na protektahan ang iyong utak at puso. Bago tayo magpatuloy, sandali kang mag-isip tungkol dito. Anong isda ang madalas mong kainin? Maaari mo itong ibahagi sa comments. Kahit isang salita lang ay sapat na. Simulan na natin. Una, imported na hito. Sa unang tingin, ang hito ay tila isang simpleng pagpipilian na hindi naman delikado. Banayad ang lasa nito. Madali itong lutuin. At kadalasan isa ito sa mga pinakamurang uri ng isda na mabibili sa tindahan. Pero narito ang nakatagong panganib. Kapag ang hito ay imported, lalo na mula sa mga fish farm sa ibang bansa sa ilang bahagi ng Asia, posible itong maging isa sa mga pinakakontaminadong isda na maihahain mo sa iyong plato. Nagsisimula ang problema sa paraan ng pagpapalaki sa mga isdang ito. Maraming imported na catfish farm ang nagpapatakbo sa sobrang siksik na kondisyon. Dahil dito, mabilis kumalat ang sakit sa mga isda. Kaya kadalasan, binibigyan sila ng malalakas na dosis ng antibiotics. At narito ang nakakatakot na bahagi. Ang mga antibiotic na iyon ay hindi basta nawawala. Maaari silang manatili sa laman ng isda at kapag kinain mo ang isdang iyon, maaari rin silang makapasok sa iyong katawan. Para sa mga nakatatandang may mas mahina na ang immune system, maaari itong magdulot ng antibiotic resistance. Ibig sabihin ay mas nagiging mahirap para sa mga antibiotic na gumana kapag talagang kailangan mo na sila. Ngunit hindi lang antibiotics ang problema. Sa ilang pagsusuri sa imported na catfish, may natagpo ang bakas ng mga ilegal o pinaghihigpitang kemikal at mga sangkap na iniuugnay sa cancer. May mga pagkakataon ding ang mga isdang ito ay pinalalaki sa maruming tubig, kung saan naa-absorb nila ang industrial waste at mabibigat na metal tulad ng mercury at lead, mga lason na maaaring unti-unting maipon sa iyong katawan sa paglipas ng panahon. Para sa mga nakatatanda na ang katawan ay kadalasang hindi na kasing husay sa pag-aalis ng mga toxin, maaari itong magdulot ng mas mataas na panganib ng pinsala sa bato, mga problema sa nerbiyos at utak at maging cancer. May isa pang nakatagong issue, ang pamamaga o inflammation. Ang imported na catfish ay kadalasang pinapakain ng hindi natural na pagkain na mataas sa corn at soy na nagdudulot ng napakataas na balanse ng omega-6 kumpara sa omega-3. Kailangan ng katawan ang kaunting omega-6 fats. Ngunit kapag sobra ito at kulang naman ang omega-3, maaari nitong palalain ang chronic inflammation. Para sa mga senior na may arthritis, sakit sa puso o autoimmune conditions, ang pagkain ng ganitong uri ng isda ay parang pagdaragdag ng gasolina sa apoy. At may isa pang problema, ang imported na catfish ay kadalasang mas mahina rin sa nutrition kumpara sa mas malulusog na uri ng isda. Mas kaunti ang naibibigay nitong sustansya kumpara sa mga isdang natural na may mataas na omega-3 fats. Kaya posible na mas kaunti ang benepisyong nakukuha mo habang mas marami naman ang panganib na kinakaharap. Kaya kahit na mukhang murang deal ang isang piraso ng catfish fillet, maaaring napakalaki ng nakatagong kapalit nito sa iyong kalusugan. Kung kumakain ka ng hito, mas mabuting piliin ang domestically farm-raised catfish hanggat maaari dahil ito ay pinalalaki sa ilalim ng mas mahigpit na regulasyon at naiiwasan ang marami sa mga panganib na ito. Ikalawa, tuna. Sa loob ng maraming dekada, kilala ang tuna bilang isang malusog at lean na source ng protina. Mula sa tuna salad sandwich hanggang sa canned tuna na hinahalo sa pasta,
Isa na itong pangunahing pagkain sa milyon-milyong kusina sa Amerika. Ngunit para sa mga taong lampas na sa edad na 60, ang popular na isdang ito ay maaaring magtago ng isang tahimik at hindi nakikitang panganib na maaaring magkaroon ng seryosong epekto sa iyong utak, puso at nervous system. Ang pangunahing problema ay mercury. Ang tuna, lalo na ang mas malalaking uri tulad ng albacore tuna, bigay tuna at ilang white tuna products ay nasa halos pinakataas ng food chain sa karagatan. Ang mga isdang ito ay mas matagal mabuhay at kumakain ng mas maliliit na isda, kaya taon-taon ay patuloy silang nakakaipon ng mercury. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang antas ng mercury sa kanilang katawan at naiipon ito sa laman ng isda. Kapag kumain ka ng tuna, ang mercury na iyon ay hindi basta-basta dumadaan lamang sa iyong katawan. Maaari itong maipon sa iyong mga tissue, lalo na sa utak at sa nervous system. Ang mga mas batang tao ay maaaring mas madaling makayanan ang maliliit na exposure, ngunit habang tumatanda ang isang tao, kadalasan ay hindi na kasing husay ang katawan sa pag-aalis ng mga toxin, kaya nagiging mas mapanganib ang mercury. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang exposure sa mercury ay may kaugnayan sa mga problema sa memorya, pagkalito, pamamanhid, panginginig, at pagbabago sa mood. Ang mga sintomas na ito ay madaling mapagkamala na normal na bahagi lamang ng pagtanda o kahit magang senyales ng demensya. Isipin mo na lamang, nakakaramdam ka ng mas madalas na pagkalimot, mental fog o pabago-bagong emosyon at iniisip mong dahil lang ito sa edad, samantalang ang tunay na dahilan ay maaaring paulit-ulit na exposure sa mercury mula sa pagkain ng tuna. Mahalaga rin ang panganib sa puso. Ang mercury ay maaaring magdulot ng dagdag na stress sa cardiovascular system at maaaring makaapekto sa mga electrical signals na kumukontrol sa tibok ng puso na posibleng magpataas ng panganib ng abnormal na heart rhythms at iba pang problema sa puso. Mas lalo itong nakakabahala dahil maraming nakatatanda ang hindi nakakaalam na ang madalas na pagkain ng albacore tuna o bigay tuna ay maaaring magpataas ng mercury exposure lampas sa mga antas na itinuturing na ligtas. Maaaring iniisip ng mga tao na gumagawa sila ng matalinong pagpili para sa tanghalian o hapunan, ngunit hindi nila namamalayan na unti-unti nilang pinapataas ang pangmatagalang panganib sa kalusugan. Kahit ang canned tuna ay hindi rin ganap na ligtas. Ang light tuna, na kadalasang skipjack, ay karaniwang may mas mababang mercury kumpara sa albacore, ngunit maaari pa rin itong maglaman ng sapat na mercury, kaya kailangan pa rin kainin ng may mahigpit na pag-iingat, lalo na para sa mga taong lampas na sa 60. Ang mas malaking problema ay ang canned tuna ay madaling maging regular na pagkain dahil ito ay convenient at mura. Kapag paulit-ulit itong kinakain, maaaring unti-unting maipon ang mercury hanggang sa magdulot na ito ng tunay na pinsala. Ibig bang sabihin nito na hindi ka na maaaring kumain ng tuna kailanman? Hindi naman. Ang susi ay ang tamang kaalaman at moderation. Kung talagang mahilig ka sa tuna, piliin ang canned light tuna sa maliliit na bahagi at limitahan ito sa 1 beses o 2 beses lamang sa isang buwan. Mas mabuti pa, isaalang-alang ang paglipat sa mas ligtas na uri ng isda na nagbibigay ng protina at omega-3 fats nang hindi pinupuno ang iyong katawan ng mabibigat na metal. Para sa mga nakatatandang nais protektahan ng kanilang memorya, mood at kalusugan ng puso, kadalasan ay hindi sulit ang panganib na dala ng tuna. Ang panganib ay hindi nakikita. Ang pinsala ay unti-unting naiipon at kapag lumitaw na ang mga sintomas, maaaring mahirap na itong baligtarin o maibalik sa dati. Kaya naman kabilang ang tuna sa listahan ng mga pinakamasamang uri ng isda na madalas kainin ng mga senior. Ikatlo, king mackerel. Nakakalito ang mackerel dahil may dalawang magkaibang uri nito. May mga mas ligtas na pagpipilian tulad ng Atlantic mackerel o Spanish mackerel at mayroon ding mapanganib na uri, ang king mackerel. Sa kasamaang palad, maraming nakatatanda ang hindi alam na may ganitong pagkakaiba at ang simpleng pagkakamaling iyon ay maaaring tahimik na maglagay sa panganib sa utak, puso at pangkalahatang kalusugan. Narito kung bakit malaking problema ang king mackerel. Isa itong malaking isda na matagal mabuhay at isang predator sa dagat. Kapag mas matagal nabubuhay ang isang isda at mas mataas ang posisyon nito sa food chain, mas marami itong naiipong lason sa katawan. Sa king mackerel, ang pangunahing alalahanin ay mercury at hindi lamang sa maliit na dami.
Kilala ang king mackerel na may ilan sa pinakamataas na antas ng mercury sa mga karaniwang kinakain na isda. Mas mahalaga pa ito para sa mga taong lampas na sa 60 dahil ang mercury ay isang mabigat na metal na nakakasira sa utak at sa nervous system. Sa mga nakatatanda, mas nagiging sensitibo at madaling maapektuhan ang mga nerve cells habang tumatanda ang katawan. Kaya ang exposure sa mercury ay maaaring magpabilis ng paghina o pagbaba ng kakayahan ng utak. Ang pagkain ng king mackerel kahit ilang beses lamang sa isang buwan ay maaaring magpataas ng antas ng mercury sa katawan ng lampas sa itinuturing na ligtas. Ang mga maaaring maging resulta nito ay mga problema sa memorya, panginginig, hirap mag-concentrate, pagbabago sa mood at maging depression. Marami sa mga sintomas na ito ang madalas ipagwalang bahala at inaakalang normal na bahagi lamang ng pagtanda kahit na maaaring direktang konektado ito sa paulit-ulit na exposure sa mercury mula sa pagkain. Maaari ring maapektuhan ang cardiovascular system. Ang mercury ay maaaring makasira sa lining ng mga blood vessel, magpataas ng oxidative stress at makialam sa mga electrical signal na kumokontrol sa tibok ng puso. Para sa mga senior na mayroon ng mataas na blood pressure, irregular heart rhythms o sakit sa puso, maaari nitong lalong palalain ang mga kasalukuyang problema. Ipinakita ng ilang pag-aaral na ang madalas na pagkain ng king mackerel ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng heart attack at stroke. Upang lalong maging komplikado ang sitwasyon, minsan ay ibinebenta ang king mackerel sa mga tindahan o inihahain sa mga restaurant sa ilalim lamang ng pangkalahatang pangalang mackerel. Kung hindi ka magtatanong ng malinaw, maaaring hindi mo mapansin na ang kinakain mo pala ay ang uri na may mataas na mercury. Ibig sabihin, ang isang nakatatanda na naniniwalang ang grilled mackerel ay isang malusog na pagpipilian ay maaaring hindi namamalayang napapahamak na pala ang kanyang kalusugan. Nagbabala ang mga health authority na dapat ganap na iwasan ng mga high-risk na grupo ang king mackerel. Isa ito sa iilang uri ng isda na malinaw na inilagay sa listahang huwag kainin dahil sa mataas nitong mercury content. Mas tumataas pa ang panganib para sa mga taong may problema sa kidney o atay na mas karaniwan na rin pagkatapos ng edad na 60. Ang mga organ na ito ang tumutulong sa pag-filter at pag-alis ng mga toxin sa katawan. At kapag humina ang kanilang paggana, maaaring mahirapan ang katawan na alisin ang mercury. Narito ang mahalagang pagkakaiba. Hindi lahat ng mackerel ay mapanganib. Ang Atlantic mackerel at Spanish mackerel ay mas maliliit na uri ng isda na may mas mababang antas ng mercury, kaya maaari silang maging ligtas at masustansyang pagpipilian. Ngunit ang king mackerel ay mas mabuting hindi na isama sa iyong plato. Ang pinakasimpleng punto ay ito, maaaring maging malusog na isda ang mackerel kung tama ang uri na pipiliin mo. Ngunit ang king mackerel ay isa sa mga pinakamasamang pagpipilian para sa mga nakatatanda. Ang mataas nitong mercury level ay maaring tahimik na makasira sa kalusugan ng utak, magdulot ng stress sa puso, at magpakita ng mga neurological na sintomas na madaling mapagkamalang normal na bahagi ng pagtanda. Kung gusto mo ang lasa ng mackerel, may mas ligtas na mga pagpipilian. Ngunit pagdating sa king mackerel, ang pinakamainam na desisyon ay iwasan ito ng tuluyan. Ika-4, farm-raised tilapia. Maaaring ikagulat ito ng ilan. Ang tilapia ay isa sa pinakapopular na isda sa Estados Unidos. Mura ito, madaling mahanap sa mga tindahan at madalas pang ibinebenta bilang isang malusog at lean na source ng protina. Ngunit narito ang katotohanan. Ang farm-raised tilapia ay maaaring isa sa pinakamasamang pagpipilian ng isda para sa mga nakatatanda, at kapag naunawaan mo kung paano ito kadalasang pinalalaki, mauunawaan mo kung bakit maraming health expert ang tumitingin dito bilang hindi magandang option. Ang unang problema ay ang mga kondisyon sa fish farming. Sa maraming fish farm, ang mga tilapia ay inilalagay sa mga palaisdaan o kulungan na sobrang siksikan. Dahil dito, napipilitan silang mabuhay sa maruming tubig at maging sa sarili nilang dumi. Lumilikha ito ng perpektong kapaligiran para sa bakterya, parasites, at iba't ibang sakit. Upang mapanatiling buhay ang mga isda sa ganitong kalagayan, madalas umaasa ang mga producer sa maraming antibiotics, pesticides, at antifungal chemicals. Ang mga substansyang ito ay maaaring mag-iwan ng residues at kung ano ang nananatili sa isda ay maaari ring mapunta sa iyong katawan kapag kinain mo ito. Para sa mga nakatatanda na maaaring mas mahina
na ang immune system at ang katawan ay mas mabagal ng mag-alis ng mga toxin. Ang dagdag na pasaning ito ay maaring magdulot ng panganib. Ang susunod na issue ay ang pagkain o feed. Upang makatipid, ang farm-raised tilapia ay kadalasang pinapakain ng murang at hindi natural na diet na gawa sa mga filler tulad ng corn at soy. Sa ilang operasyon, gumagamit pa ng mga byproduct mula sa hayop. Ang ganitong uri ng pagkain ay nagbabago sa nutritional profile ng isda at maaaring lumikha ng hindi malusog na balanse ng mga taba. Narito ang ibig sabihin nito. Maraming nutrition experts ang nagsasabi na ang pagkain ng tao ay dapat may mas maayos at balanseng proportion ng omega-6 at omega-3 fats. Ngunit ang farm-raised tilapia ay maaaring napakataas sa omega-6 fats at napakababa naman sa omega-3 fats. Kapag sobra ang omega-6 at kulang ang omega-3, maaari nitong palakasin ang pamamaga o inflammation sa katawan. Para sa mga nakatatanda na nakararanas na ng arthritis, sakit sa puso, diabetes, o mga problema sa memorya, ang pagdaragdag pa ng ganitong uri ng inflammatory pressure ay maaaring magpalala sa kanilang mga sintomas. May mga pagsusuri rin sa ilang farm-raised fish na nagbigay ng pangamba tungkol sa presensya ng mga industrial contaminants sa ilang supply chain. Ang mga pollutant na ito ay maaaring unti-unting maipon sa katawan sa paglipas ng panahon at naiugnay sa seryosong panganib sa kalusugan. Mas mahalaga ang isyung ito para sa mga nakatatanda dahil habang tumatanda ang katawan, mas nagiging mahirap alisin ang naipong mga toxin. Hindi rin tulad ng maraming wild fish, ang farm-raised tilapia ay karaniwang mababa sa omega-3 fats at madalas ay nagbibigay ng mas kaunting nutrients na inaasahan ng mga tao mula sa seafood tulad ng selenium at vitamin B12. Sa madaling salita, maaari kang mabusog nito nang hindi naman talaga nakakatanggap ng maraming proteksyong benepisyo para sa iyong kalusugan. Kaya ano ang natitira? Isang isda na kadalasang mahina sa nutrisyon at maaaring puno pa ng mga bagay na mas dapat iwasan ng mga nakatatanda, mga inflammatory fats at chemical residues. Iyan ang dahilan kung bakit may ilang researchers at nutrition critics na naglalarawan sa farm-raised tilapia bilang isa sa mga pinakakaunting benepisyong seafood na maaaring piliin. Para sa mga nakatatanda, maaaring mag-ipon ang mga epekto nito sa paglipas ng panahon. Mas matinding pananakit ng kasukasuan dahil sa chronic inflammation, mas malaking stress sa puso dahil sa hindi magandang balanse ng fats, mas mataas na posibilidad na magkasakit kung ang antibiotic residue ay makakatulong sa pagbuo ng resistance at pangmatagalang panganib mula sa paulit-ulit na exposure sa contaminants. Ang pinakasimpleng punto ay ito, kung ikaw ay lampas na sa 6 nita at nais mong protektahan ang iyong utak, puso at mga kasukasuan, mas mabuting iwasan ang farm-raised tilapia hanggat maaari. Hindi lamang ito neutral na pagkain, maaari pa nga itong aktibong kumontra sa iyong kalusugan. Ang pagpili ng mas malinis at mas masustansiyang uri ng isda ay maaaring maging malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagpapalala ng inflammation at pagsuporta sa pangmatagalang lakas ng katawan. Ngayon, narito ang magandang balita. Hindi lahat ng isda ay mapanganib. Ang tamang uri ng isda ay maaaring maging ilan sa pinakamakapangyarihang pagkain na makakatulong sa pagpapagaling at pagpapalakas ng katawan pagkatapos ng edad na 6 nita. Nagbibigay sila ng omega-3 fats na tumutulong magpahupa ng inflammation, mga mineral na sumusuporta sa kalusugan ng buto, mga antioxidant na nagpoprotekta sa utak, at mataas na kalidad na protina na tumutulong mapanatili ang lakas ng mga kalamnan. At hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makakain ng masustansya. Maraming ligtas na uri ng isda na abot kaya at madaling mahanap sa mga pamilihan. Kapag tama ang pinipili mong pagkain, hindi ka lang kumakain para sa araw na ito. Para kang nag-i-invest para sa mas magandang balanse ng katawan, mas matalas na memorya, at isang pusong mananatiling matatag sa loob ng maraming taon. Kaya ngayon, iwan na natin ang listahan ng mga panganib at lumipat tayo sa 4 sa pinakamagagandang uri ng isda para sa mga senior na lampas sa edad na 6 nit. Magsisimula tayo sa isang isda na hindi palaging napapansin, ngunit talagang karapat-dapat magkaroon ng permanenteng lugar sa iyong hapagkainan. Ikalawang bahagi, ang 4 na pinakamahusay na isda para sa mga senior. Una, wild-caught Pacific cod. Kapag iniisip ng karamihan ang malusog na isda, madalas nilang naiisip ang salmon o tuna. Ngunit may isang nutritional powerhouse na nararapat bigyan ng mas malaking pansin, ang wild-caught Pacific cod.
Ang banayad na puting isdang ito ay maaaring hindi kasing sikat ng mga pinsan nitong kulay rosas ang laman. Ngunit para sa mga nakatatanda, nag-aalok ito ng mga benepisyong higit pa sa inaasahan ng karamihan. Kaya bakit napakahalaga ng Pacific Cod pagkatapos ng edad na 60? Magsimula tayo sa nutrisyon. Ang isang serving ng Pacific Cod ay nagbibigay ng humigit kumulang 40 gramo ng kumpletong mataas na kalidad na protina habang nananatiling mas mababa sa 2 gramo ng taba at nasa paligid lamang ng 180 calories. Halos perpektong profile ito para sa mga senior na nais maiwasan ang sarcopenia, ang pagkawala ng muscle mass na may kaugnayan sa pagtanda na mas nagiging karaniwan habang tumatagal ang panahon. Kapag kulang ang lean at madaling gamitin na protina sa katawan, unti-unting lumiliit ang mga kalamnan, humihina ang balanse at maaaring mawala ang kalayaan sa pang-araw-araw na gawain. Namumukod tangi ang Pacific Cod bilang isa sa pinaka-epektibong mapagkukunan ng protina dahil sinusuportahan nito ang kalamnan nang hindi pinupuno ang katawan ng sobrang taba. Ngunit hindi doon nagtatapos ang halaga ng Pacific Cod. Ang isdang ito ay mayaman din sa selenium, isang trace mineral na kulang sa pagkain ng maraming nakatatanda. Ang isang bahagi nito ay maaaring magbigay ng higit pa sa pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan sa selenium. Tinutulungan ng selenium ang tamang paggana ng thyroid at metabolismo, pinapalakas ang immune defenses, at kumikilos bilang antioxidant na tumutulong bawasan ang oxidative stress, ang mabagal na pagkasira sa loob ng katawan na nag-aambag sa pagtanda at mga chronic disease. May mga pag-aaral din na nag-uugnay sa mas maayos na antas ng selenium sa mas magandang paggana ng utak at mas mababang panganib ng age-related decline. Kaya kapag pinili mo ang COD, hindi mo lamang sinusuportahan ang iyong kalamnan, sinusuportahan mo rin ang kalusugan ng iyong pag-iisip. Nagbibigay din ang Pacific Cod ng phosphorus na tumutulong kasama ng calcium upang mapanatiling matibay ang mga buto at vitamin B12, isang nutrient na mas nagiging mahirap ma-absorb ng katawan habang tayo ay tumatanda. Ang mababang antas ng vitamin B12 ay maaring magdulot ng anemia, pagkapagod at mga problema sa nerbiyos. Ang COD ay nagbibigay ng vitamin B12 sa isang natural na anyo na madaling magamit ng katawan na tumutulong suportahan ang memorya, mood at maayos na paggana ng mga nerve. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kalinisan at kaligtasan nito. Maraming isda ang nabubuhay ng matagal at nasa mataas na bahagi ng food chain, kaya unti-unting naiipon sa kanila ang mercury at iba pang toxin sa paglipas ng panahon. Iba ang COD. Ang Wild Pacific Cod ay karaniwang may mas mababang antas ng contaminants dahil hindi ito isang matagal mabuhay na top predator. Para naman sa mga taong nakararanas ng discomfort sa tiyan kapag kumakain ng mas matatabang isda, maaring maging mas magaan na opsyon ang cod. Ito ay magaan, firm at flaky ang laman at kadalasan ay mas madaling tunawin ng tiyan. Mahalaga rin ang paraan ng pagluluto. Upang mapanatili ang buong benepisyo nito, iwasan ang deep frying at huwag itong lutuin sa napakataas na init ng matagal. Mas mainam ang mas banayad na paraan tulad ng pagbe-bake o pag-steam. Maaari kang magdagdag ng kaunting healthy fat tulad ng olive oil o avocado. Pagkatapos ay lagyan ng sariwang lemon juice para sa dagdag na lasa at upang makatulong sa mas mahusay na absorption ng nutrients. Malinaw ang pinakasimpleng punto. Ang wild-caught Pacific Cod ay maaaring hindi mukhang kahanga-hanga sa unang tingin, ngunit isa ito sa pinakamalinis at pinaka-epektibong source ng protina na angkop para sa mga senior. Sinusuportahan nito ang lakas ng kalamnan, kalusugan ng utak, paggana ng thyroid, at proteksyon laban sa oxidative stress. Lahat ito sa isang pagkain na mababa sa calories. Para sa mga nakatatanda na nais manatiling malakas, matalas ang isip at independyente, ang Pacific Cod ay isang tahimik na bayani na sulit kainin ng regular. Ikalawa, sardinas. Sa unang tingin, parang hindi gaanong kapansin-pansin ang sardinas. Maliit lang ang mga ito, kadalasang nakapak sa lata at madalas napapansin lamang sa tabi ng mas sikat na seafood tulad ng salmon o tuna. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang sardinas ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaring kainin ng mga nakatatanda. Huwag magpalinlang sa kanilang laki. Ang maliliit na isdang ito ay maaaring maghatid ng napakalalaking benepisyo sa kalusugan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Magsimula tayo sa kanilang pinakamalaking lakas,
ang omega-3 fatty acids. Ang sardinas ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng omega-3 fats at kadalasan ay nagbibigay pa ng mas marami sa bawat serving kumpara sa maraming ibang uri ng isda. Mahalaga ito dahil habang tayo ay tumatanda, mas nagiging hilig ng katawan na gumawa ng mas maraming inflammatory chemicals. Ang chronic inflammation ay isang nakatagong dahilan sa likod ng pananakit ng kasukasuan, arthritis, sakit sa puso, pagbabara ng mga ugat, at maging sa paghina ng kakayahan ng utak o cognitive decline. Ang omega-3 fats na matatagpuan sa sardinas, lalo na ang eicosapentaenoic acid at docosahexaenoic acid, ay kumikilos na parang mga natural na bumbero sa loob ng katawan. Tinutulungan nilang pakalmahin ang pamamaga, pagandahin ang daloy ng dugo, at protektahan ang mga dingding ng mga ugat. Hindi lamang ito isang teorya, paulit-ulit na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng matatabang isda ay may kaugnayan sa mas mabuting kalusugan ng puso, mas maayos na pagkilos ng katawan, at mas matatag na mood sa mga nakatatanda. Ngunit simula pa lamang iyan. Ang sardinas ay isa rin sa iilang natural na pagkain na pinagmumulan ng vitamin D, isang nutrient na mas nagiging mahirap mapanatili sa katawan pagkatapos ng edad na 60. Habang tumatanda, nagiging mas hindi na gaanong mahusay ang balat sa paggawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw, at maraming nakatatanda ang nagkakaroon ng kakulangan dito nang hindi nila namamalayan. Ang mababang vitamin D ay maaaring magdulot ng mas mahinang mga buto, mas mataas na panganib ng pagkadulas at pagkahulog, mas mabagal na paggaling ng katawan, at maging depression. Ang isang lata ng sardinas ay maaaring magbigay ng malaking bahagi ng pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin D. Kapag pinagsama pa ito sa calcium at phosphorus na matatagpuan sa malalambot at nakakain na buto nito, makakabuo ka ng isang napakalakas na kombinasyon na sumusuporta sa tibay ng mga buto. Sa bawat kagat, nakakakuha ang katawan ng calcium na madaling maabsorb, kasama ng mga nutrient na tumutulong upang magamit ito ng mas epektibo. Para sa mga senior na nag-aalala tungkol sa fractures, hip breaks, o osteoporosis, ang sardinas ay maaaring magsilbing parang nutritional protection. May isa pang malaking bentahe ang sardinas. Nabubuhay sila sa mas mababang bahagi ng food chain. Kumakain sila ng plankton sa halip na ibang isda, kaya napakakaunti lamang ng mercury o heavy metals na naiipon sa kanilang katawan. Hindi tulad ng malalaking predator fish gaya ng tuna o king mackerel. Ang sardinas ay kabilang sa pinakamalinis at pinakaligtas na isda na maaaring kainin ng regular nang hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa toxic buildup. Ang sardinas ay mayaman din sa vitamin B12, isang nutrient na mas nagiging mahirap maabsorb ng katawan habang tumatanda. Kapag mababa ang vitamin B12, maaari itong magdulot ng pagkapagod, mga problema sa memorya, at mga issue sa nerbiyos. Nagbibigay ang sardinas ng mataas na dami nito na tumutulong suportahan ang nervous system at mabawasan ang pakiramdam ng mental fog na madalas ilarawan ng maraming nakatatanda, at huwag ding maliitin ang protina nito. Ang sardinas ay nagbibigay ng kumpleto at madaling matunaw na protina na tumutulong sa mga nakatatanda na mapanatili ang kanilang muscle mass. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagkahulog, mapanatili ang kalayaan sa pang-araw-araw na gawain, at mapanatiling maayos ang metabolismo ng katawan. May ilang pag-aaral na nagpakita na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng matatabang isda ay kadalasang may mas matibay na kalusugan ng puso, mas magagandang bone markers, at mas matalas na mental performance kumpara sa mga hindi kumakain nito. Malaking benepisyo iyon para sa isang maliit at simpleng isda. Madali rin itong ihanda. Ang canned sardines ay maaaring kainin diretso mula sa lata, idagdag sa mga salad, ihalo sa dinurog na avocado sa ibabaw ng whole grain toast, o isama sa pasta na may olive oil at mga herbs. Dahil ito ay matagal masira sa istante, abot kaya, at madaling ihalo sa iba't ibang pagkain, ang sardinas ay isa sa pinakamadaling paraan upang regular na makakuha ng omega-3 fats at mga nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng buto. Ikatlo, wild-caught Alaskan salmon. Kung may isang isda na patuloy na itinuturing ng mga nutrition experts sa buong mundo bilang isang healing food, iyon ay ang wild-caught Alaskan salmon. Para sa mga nakatatanda, ang isdang ito ay hindi lamang basta malusog, maaari itong maging tunay na makapagpabago ng kalusugan. Sa bawat kagat, nagbibigay ito ng napakalakas na kombinasyon ng mga nutrients na sumusuporta sa puso, utak, kalamnan at immune system sa paraang kakaunti lamang na pagkain ang kayang magbigay.
Ang unang dahilan kung bakit namumukod-tangi ang salmon ay ang omega-3 content nito. Hindi lamang basta omega-3 fats, kundi ang dalawang pinakamahalagang uri, eicosapentaenoic acid at docosahexaenoic acid. Ang mga fatty acid na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mas mataas na antas ng docosahexaenoic acid ay may kaugnayan sa mas mahusay na memory performance at mas matibay na mga palatandaan ng brain resilience sa mga nakatatanda. Sa praktikal na pananaw, ang salmon ay hindi lamang tumutulong na pabagalin ang paghina ng pag-iisip. Tinutulungan din nitong manatiling mas matalas at mas matatag ang utak habang lumilipas ang mga taon. At hindi lamang sa utak nagtatapos ang benepisyo nito. Ang omega-3 fats ay makapangyarihang anti-inflammatory nutrients. Tinutulungan nilang bawasan ang chronic inflammation na nag-aambag sa arthritis, paninigas ng mga kasukasuan, pagbabara ng mga ugat, at mahinang sirkulasyon ng dugo. Ipinakita ng clinical research na ang regular na pagkain ng matatabang isda ay maaaring magpababa ng inflammation markers na konektado sa sakit sa puso at pananakit ng kasukasuan. Para sa mga senior na nakararanas ng araw-araw na pananakit at paninigas ng katawan, maaari itong magbigay ng tunay at kapansin-pansing ginhawa sa paglipas ng panahon. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang protina. Habang tumatanda ang tao, kadalasang nagiging mas hindi na kasing epektibo ang katawan sa paggamit ng protina mula sa pagkain. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagiging karaniwan ang pagkawala ng muscle mass sa mga susunod na taon ng buhay. Kahit papakiramdam ng isang tao ay sapat ang kanyang kinakain, ang tunay na solusyon ay ang pagkakaroon ng mataas na kalidad at madaling magamit na protina. Ang wild sea salmon ay nagbibigay ng malaking halaga ng kumpletong protina sa anyo na madaling masira at magamit ng katawan, na tumutulong mapanatili ang lakas ng kalamnan, sumusuporta sa balanse, at nagpapababa ng panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Narito ang isang bagay na maraming tao ang hindi alam. Ang mayamang pink-orange na kulay ng wild salmon ay nagmumula sa isang makapangyarihang antioxidant na tinatawag na astaxanthin. Ang compound na ito ay tumutulong protektahan ang mga selula laban sa oxidative stress, ang mabagal na panloob na pinsala na naiipon habang tumatanda. Ipinapakita ng pananaliksik na maaaring makatulong ang astaxanthin na bawasan ang pamamaga at suportahan ang kalusugan ng balat, mata, at pisikal na lakas o endurance. Nagbibigay rin ang wild salmon ng mga pangunahing nutrients na kadalasang kulang sa maraming nakatatanda. Naglalaman ito ng selenium na sumusuporta sa antioxidant defense at proteksyon ng puso. Nagbibigay ito ng vitamin B12 at vitamin B6 na sumusuporta sa paggana ng nerbiyos at energy metabolism. Nagbibigay rin ito ng vitamin D na tumutulong mapanatili ang tibay ng buto at sumusuporta sa kalusugan ng immune system. Isa pang mahalagang bentahe ay ang kalinisan nito. Ang wild Alaskan salmon ay nabubuhay ng malaya sa malamig at malinis na tubig at kumakain ng natural na pagkain. Kung ikukumpara sa maraming farm-raised fish, ang wild salmon ay karaniwang mas mababa sa ilang contaminants, kaya't ito ay mas ligtas at mas malinis na pagpipilian para sa regular na pagkain. Mahalaga rin kung paano ito niluluto. Para sa pinakamainam na retention ng nutrients, i-bake, i-steam o i-grill ito ng maayos sa medium heat. Ipares ito sa mga gulay at kaunting olive oil at magkakaroon ka ng pagkain na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan, lakas at paggana ng utak habang masarap pa rin ang lasa. Ika-4, rainbow trout. Kapag iniisip ng mga tao ang pinakamalusog na isda, kadalasan ang salmon ang nakakakuha ng lahat ng atensyon. Ngunit kung ikaw ay lampas sa edad na 60, may isang isda na tahimik ngunit karapat-dapat sa korona, ang rainbow trout. Bakit? Dahil pinagsasama nito ang maraming benepisyo na matatagpuan sa salmon, cod at sardinas, habang isa rin sa pinakamalinis at pinakaligtas na isda na maaari mong kainin. Ang unang bagay na nagtatangi sa rainbow trout ay ang kaligtasan. Hindi tulad ng maraming farm-raised fish na masikip ang kulungan, ginagamitan ng mabigat na dosis ng antibiotics at pinapakain ng hindi natural na pagkain. Ang rainbow trout na pinalalaki sa Estados Unidos ay ginagawa sa ilalim ng mahigpit na pamamahala. Karaniwan itong pinalalaki sa malinis na freshwater systems na may maingat na kontrol sa kondisyon. Ibig sabihin, hindi mo karaniwang kailangang masyadong mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng mercury, exposure sa polusyon o nakatagong chemical residues.
Para sa mga nakatatanda na nag-aalala sa akumulasyon ng toxins sa katawan, ang trout ay isa sa pinakamaasahang pagpipilian. Ngunit, ang tunay na lakas ng rainbow trout ay nasa omega-3 content nito. Ang isang serving ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 1,000 mg ng omega-3 fatty acids, eksaktong nasa range na sumusuporta sa proteksyon ng puso.